Ang bawat dahon at punong kahoy sa pamilya Ye ay pag-ari namin ng pamilya Ye. Gusto kong gawin kung ano man ang gusto ko. Siraan siya hanggang sa mapinsala. Hukayin ang mga yaman na nakalibing sa libingan. At gamitin ang kanyang bungo bilang bola. Pagdating ng panahon, ang mga yaman sa libingan ni Ye King, kayo na nakakita ay may bahagi. Hahaha. Yi Chengshen. Kahit na maging multo ako, hindi kita palalagpasin. Isang walang silbi na hindi man lang makadaan sa pintuan. Nagmamalaki ka pang lumaban. Putulin ang kanyang mga kamay at paa. Gawing tao insekto. Hayaan siyang umakyat sa lupa. Ito ay ang aking tantayan. Sa aking tantayan ay nakatago ang dragon. Ginoo, sa wakas dumating na tayo sa araw na ito. Ay! Ang tunog na ito. Si Imo Shioye. Ito ay ang dugo ng sinaunang dragon. Si Ginoong Imo ay nakapagmana ng dugo ng kanyang ina. Isang walang utang na loob na hayop. Pinayagan ng aking ama ang pamilya Ye na maging isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Shen City. Hindi man lang kayo nagbigay ng pasasalamat. Ngayon, nais pa ninyong hindi siya magkaroon ng kapayapaan pagkatapos mamatay. Kakaibang nilalang. Anong takot? Yung taong yun. Siguradong ninakaw niya ang mataas na pilulang pang-espesyal ni Elder Yin. Sabay na tayo. Yemo. Kung susubukan mong pumatay sa akin, hindi ka rin makakatakas. Bilisan mo, pigilan mo siya. Kung magpapahirap ka pa, mas lalo kang mapapahamak. Papatayin ko kayong lahat. Mabilis, pasok na. Pasok na. Ikaw na inutil. Hintayin mong mawala ang bisa ng gamot mo. Gusto kitang tularan. Ang dugo ng daang-daan na asong itim sa katawan ni Yang Yemo ay nakapag-akit ng 10,000 hayop na sumamba. Ginoong Yemo! Ginoong Yemo! Magising ka. Ginoong Yemo! Ginoong Fiu! Ito. Ano ang nangyayari dito? Sila ang lahat na pinatay ko. Ginoong Yemo, ito ay dahil sa dugo ng iyong ina mula sa sinaunang kanglong na lahi, na nagdulot ng kapangyarihan. Ang ina ay mula sa sinaunang kanglong na lahi. Bakit hindi sinabi sa akin ng aking ama noong siya ay buhay pa? Sinaunang kanglong na lahi. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pamilya sa espiritu at buwang kontinente. Sai. Gusto ng tatay mo na maging ordinaryong tao ka. Na mamuhay ng tahimik at payapa. Kaya hindi niya sinabi sa'yo. At noong ipinanganak ka ng nanay mo noon, dinala ka ng mga tao sa angkan. Akala namin hindi mo maipapasa ang dugo. Pero hindi namin alam na na-activate ito sa sobrang galit mo. Takot ako na habang panahon ay lalong lalaki ang lakas nito. Lalong magiging mahirap kontrolin. Ang iyong lakas ay aabot sa nakakatakot na antas. Kung hindi mo mapanghahawakan ang puwersang ito, maaaring mawalan ka ng kontrol tulad ngayon. O kaya'y maging isang walang awa na halimaw na pumatay ng walang pag-atubili. Ginuyi mo. Kung wala kang lakas, ang dugong ito ay makakasama sa'yo. Dugo ba? Basta't matatalo ko si Changshen. Gisingin ang nakatagong dragon. Bakit ako mag-aalala na hindi makabawi? Sa pagkakaroon ng dugong sinaunang dragon, hindi na ako si Yemo na walang silbi. Kahit na sa hinaharap ay maapektuhan ako ng dugong ito. Dapat din nating tapakan ang mga taong nanakit, humiyain at nagbintang sa akin. Lahat sila ay dapat nating durugin. Iyan ang apoy na tinawag ng pamilya Ye. Biglang nagpasabog ng apoy ang pinuno ng pamilya Ye. Ano ang dahilan ng pagtawag sa mga tao ng pamilya Ye? Nasa direksyon ng likod ng Ye Mansion tayo.
Ang liwanag ng kapalaran ay umaabot sa langit. Ito ay pagpapala mula sa langit para sa pamilya Ye. Siya ang batang Panginoon. Dumating na ang batang Panginoon. Narinig ko na ang batang Panginoon na si Ye Changsheng ay bagong bumisita sa burol upang mag-alay sa ating mga ninuno sa Ye family. Mukhang ang magandang kapalaran na ito ay dulot ni Kuya Changsheng. Ngayon, tinipon ko kayong lahat upang formal na ipahayag ang utos ng mga dakilang tao. Ibigay ang mahabang buhay. Ibigay sa anak ang mahabang buhay. Ibigay ang mahabang buhay. Ang utos ng mga henyo ay isang token na ibinigay ng emperador ng Chenwu. Isang piraso lamang ito sa buong imperyo ng Chenwu. Sa pagkakaroon ng utos na ito, may iwasan ang pagsusulit at direktang magiging elite disipo ng tatlong pangunahing alyansa. Umunlad na. Mukhang. Ibinigay ko ang utos ng mga makapangyarihan sa mahahabang buhay. Wala na kayong mga opinyon. May opinyon ako. Bakit nandito si Emo? 5 taon na siyang hindi nakapasok sa Xuanguan. Karapat-dapat ba siyang tawaging tao ng Ye pamilya? Mahal na Ginoo, lahat ng mga tauhan na sumama sa inyo sa likod ng bundok ay namatay. Isang tamad na umaasa sa mga nakaw na elixir para palakasin ang sarili. Paano siya nakapagpasama sa akin ng ganito kahirap? Kasuklam-suklam. Ang mahabang buhay ay biyaya mula sa mga ninuno. Ito ang pag-asa ng pamilya Ye. Ang utos ng mga henyo ay ibigay sa kanya. Tama ang pangalan, tama ang dahilan. Ang Chen Shaoling na iyon ay nakuha ng aking ama. Ito ay pag-ari ng aking ama. Walang karapatan si Changsheng na ipamana ang Chen Shaoling. Sa isang walang silbi tulad mo, mangahas ka pang agawin ang Chen Shaoling mula sa batang Panginoon. Yimo, bibigay ako sa iyo ng pagkakataon. 2 buwan mamaya. Shenbang, kung kaya mong tanggapin ang isang atake mula sa akin, ang Chen Shaoling ay sa iyo na. Tara na. Paano posible na maabot ang Xuanguan sa loob ng 2 buwan? Bakit ka pa nakikipagpusta sa basurang ito, kuya? Yi Changsheng, talaan ng iyong Shan. Kailangan kong mabawi ang lahat ng akin. Si Yi Changsheng ay nasa ika-5 antas na ng paglikha ng hangin. Gusto kong mapagtagumpayan ang 5 lihim na pinto sa pinakamaikling panahon para mapatapak ko si Yi Changsheng sa lupa. Pupunta ako, na isang gabi lang ay napasok ko na ang kanang lihim na pinto. Pupunta ako. Ang lakas na ito ay kayang sumabog ng isang malakas na tao sa antas ng paglinang ng katawan. Kung ganoon, tawagin natin ang lakas na ito na lakas ng dragon. Yi Xiaoshen, nangahas kang magnakaw ng gamot ni Elder Yin. Ikaw, walang silbi. Ano kung kinuha ko ang peyuandan? Yi Xiaoshen, ilagay mo ang peyuandan. Kung hindi, babalatan ko ang iyong paa. Sabi ni Zhang Shengje, ikaw ay isang tamad na umaasa sa pagnanakaw, na nagpalit ng gamot mula kay Elder Yin para sa kapangyarihan. Ngayon, tapos na ang bisa ng gamot. Nagmamalaki ka pa sa harap ko. Naghahanap ka ng kapahamakan. Walang alam sa kamatayan. Hahaha, yung mahina mong kamao. At nagsusumigaw pa rin sa akin. Lene. Paano mangyayari yon? Ikaw na inutil. Kahit pa makalusot ka sa pinto, hindi naman pwedeng ganito kalakas. Yi Xiaoshen, gusto mong mailigtas ang iyong mga binti. Magpaalam ka sa akin ng 3 malakas na bangkaw. At mangakong. Hindi na muling magnanakaw sa alchemy room. Gusto mo akong pumikit. Ang tatay ko ay isang pangalawang Panginoon. Sinaktan mo ako ngayon. Huwag kang umasa na makakabawi ka. Hindi. Kapatid Ye. Mali ako noon. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Umalis ka. Elder Yin. Narito ang 10 piraso ng peyuandan na ninakaw ni Ye Xiaoshan. Walang kulang kahit isa.
Ninakaw ni Xiaoshan ang mga gamot mula sa alchemical room. Buti na lang andyan ka. Yemo. Ito ay gantimpala para sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti. Pagsikapan mong maging isang kwalipikadong alchemist apprentice. Salamat, Ginoong Yin. Subukan ang Peiyuandan. Muli, naglabas ng isang piraso ng lakas ng dragon. Nabuksan ang kanang kamay na Xuanguan. Dagdag pa ang pangalawang piraso ng lakas ng dragon. Ang lakas ng aking espiritual na ahas na kamay. Tiyak na tataas ng malaki. Ginoong Yimo. Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po ako. Panginoon, anong nangyari? Ginoo, mabilis, tulungan mo ang aking kawawang apo. Malapit na siyang mapatay ni Ye Xiaoshan at Yiming. Basta't ito ay bagay niya mo. Gusto kong wasakin lahat iyon. Huwag mong punitin ang bagong damit na ginawa para kay Ginoong Yemo. Yung maliit na batang babae ay may lakas ng loob na magsabi sa akin ng hindi. Papatayin kita. Ay. Ginoong Yemo. Maliit na damo. Kamusta ka? Ginoong Yemo. Walang anuman ang maliit na damo. Walang anuman ang maliit na damo. Ito ang basurang ito na nananakit sa akin. Nangahas na saktan ang aking kapatid. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang respeto sa iyong patay na ama. Walang paligoy-ligoy. Kung gusto mong makipaglaban, makipaglaban ka na. Kung gusto mong makipaglaban, makipaglaban ka na. Tama lang, subukan mo ang aking espiritual na ahas na kamay. Kahit na naipasa mo ang kanang kamay, ano ngayon? Gusto kong malaman mo. Ikaw na walang silbi. Hindi ka karapat dapat makipagpusta kay Long Shengje. 100 na ipasa mo lang, nag-isip ka ng makipaglaban sa akin. Mamatay ka na. Ganito lang ang wine godleg. Paano pwedeng mangyari iyon? Ang lihim na ahas ni Yemo. Nakatugon ito sa wine godlegs ni Yiming. Ngayon, kailangang magbigay kayo sa akin ng paliwanag. Sa sobrang tapang nyo na manakit sa maliit na damo, huwag kang masyadong arogante. Isa lang siyang isang amoy pagod na batang babae. Kahit masaktan, okay lang. Ano pa ang magagawa? Nasaktan na, nasaktan na. Kung ganon, wawasakin ko ang iyong mga kamay at paa. Basta't wasak na, wasak na. Mga kamay at paa. Kabayaran. Handa akong magbayad. Kung nagbigay ka ng kompensasyon ng maaga, hindi na sana tayo nagdusa ng ganito. Talaga namang walang hiya ka. Nasaktan mo si Xiao Cao. Kunin mo ang 10 Peiyuandan bilang kompensasyon. Ano? 10 Peiyuandan. Ibigay mo na. Yemo, huwag kang magpakasama-sama. Kahit gaano ka pa kagaling. Sa Stone Rock list sa loob ng 2 buwan, ako si Yiming ay magpapakita ng gilas. At ikaw, Yemo, ay wala pang karapatang sumali. Sa tingin mo, pwede kang sumali sa Stone Rock list kahit na basura ka. Kung magpapakita ka ng gilas, baka ako pa ang magmingming ng maliwanag. Kahapon, uminom ako ng 10 piraso ng Peiyuandan. Hindi pa rin nagising ang ikatlong lakas ng dragon. Tatay, talaga bang mapapanatili ko ang Tiang Huiyuanling? Yemo, Yemo. Anong pinag-isipan mo? Elder Yin. Narinig ko ang iyong kasunduan kay Changsheng. Ikaw, Batang Dan. Huwag mo nang asahang makasali sa Shenbang. Sa iyong pinagmulan, wala kang karapatang sumali sa Shenbang. Kulang na ang Rongdan powder sa silid ng alchemy. Pumunta ka sa Baibao Pavilion at bumili ng 1 dosenang Rongdan powder. Sige po. Ito na ang baitang ng mga mandirigma, Baibao Pavilion. Sabi nila, basta may pera.
Lahat ng bagay ay mabibili sa bato-bato. Kuya. Nabangga kita. Okay ka lang ba? Ang pangalan ko ay Yemo. Hindi ako maliit na kuya. Yemo ang maliit na kuya. Ang Baibaw Je ay hindi lugar para maglaro. Hindi ako pumunta dito para maglibang. Gusto kong bumili ng isang lata ng Rongdan powder. Ang swerte mo naman dumaan ka pa dito. Katatapos lang bumili ng maraming Rongdan powder ang Xiao at Qin pamilya. Ngayon, ito na lang ang natira. Rongdan powder, Ginoo. Kunin ko na lahat ng Mingfeng. Siya ang anak ng ika-4 na pamilya, si Moke, ang batang lalaki ni Moke. Sabi nila noong nakaraang taon, nasa top 10 si Moke sa Stone Rock list. Baka ngayong taon, kaya pa niyang makipagkumpetensya sa top 5. Paumanhin. Moke, batang lalaki. Ang jar ng fusion pill powder ay nabili na ng batang ito. Magbibigay ako ng doble. Maghahanap ka ng kamatayan. Ang Mokfeng na ito ay malinaw na umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Hindi maganda. Malapit nang mawala ang lakas ng dragon. Hindi na makayanan. Paano maaaring matalo ang Mokfeng ko? Sa isang maliit na alagad ng pill. Nagnanakaw ng aking bagay. Kaya't ang iyong kamay ay magiging laman. Bilisan mo. Ikatlong dragon power. Palayain mo. Itong atake. Mukhang mababali ang kamay ng bata. Ay! Aking kamay. Tingnan mo, sinira niya ang kamay ni Mo Feng. Hindi siya palalagpasin ng mga tao sa mo. Hindi ko akalain na may ganitong kapana-panabik na laban sa Baibaw Pavilion. Saan ba galing ang batang ito? May magandang laban ang Xian ranking ngayong taon. Ito ang henyo ng pamilya mo. Kahit ako, bilang isang maliit na alagad, ay hindi kasing galing niya. Kayo dalawa, lumapit sa akin. Putulin mo ang mga paa at kamay niya. Sa mga inutil na ito lang. Huwag kang magyabang na ikaw ay anak ng Mo family. Na kayang mang-api ng iba. Saan ka tatakbo, Xiao Dantong? Tumigil ka. Ang taong ito ay nakapagbukas lamang ng kanang kamay na pinto ng misteryo. Pero ang kanyang lakas ay lampas na sa ikalawang antas ng paglikha ng hangin. Bago malaman ang pagkakakilanlan. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Kahit sino ka man. Hindi ko papayagang mangyari ito. Hindi ako papayag na walang dahilan. Ang mga tao ng Mo, napakabilis nilang humabol. Maliit na kapatid, huwag magalit. Hindi ako tao ng J. Hindi ako tao ng J. Bakit mo ako pinipigilan? Ang aking Ginoo, nais kang makilala. Sino ang iyong Ginoo? Pamilya ng Xiao. Xiao Yu. Maliit na kapatid. Hindi ko alam kung bakit ako hinahanap ni Miss Xiao, itong maliit na dantong. Ano ang kailangan mo? Sasabihin ko na ng direkta. Gusto kong makipagtulungan sa'yo. Oh. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Tulungan mo ako. Makamit ang top 5 sa Stone Rock Ranking Competition. Ginoong Xiao. Hindi ka ba nagbibiro? Ako'y isang batang alagad lamang. Ang batang alagad ay kayang pumatay ng Murofeng. Kaya bang isang sipa ang talunin ang dalawang martial artist na nasa first realm ng Qi? Kung tutulungan mo ako, bibigyan kita ng kwalifikasyon sa Shenbang. At ikaw, ayaw mo ring mawala ang iyong kakayahan, di ba? CJ. Dahil inanyayahan ako ng isang magandang babae. Sasagot ako, magandang babae. Hindi ka ba natatakot? Sa likod ng belo na ito, ay isang napakapangit na mukha. Yan ye. Xiao, kung tutulungan kita na makapasok sa top 5, maari bang makita ko ang iyong mukha? CJ. Sang-ayon ako sa'yo. Pagkalipas ang 3 araw, pumunta sa bahay ni Xiao. Si Xiao Feng mismo ang tuturo sa'yo ng martial arts. Grabe. Yemo. Tumaas na naman ang lakas mo. Salamat sa mga pil na binigay ng elder.
Pakiramdam ko ay buong katawan ko ay puno ng lakas. Magaling. Ikaw ay likas na may makapangyarihang kapangyarihan. Tunay na isang mahusay na kandidato para sa pag-ukit ng Dan. Ang isang batch na ito ay nakatipid ng 2 oras. Ito ang iyong gantimpala, isang solid foundation pill. Subukan mo ang bisa ng solid foundation pill na ito. Di hamak na ito ay isang ikalawang antas na solid foundation pill. Sa wakas, nabuksan na ang iyong isipan. Nabuksan ang pintuan ng utak. Mas malinaw na ang mga bagay sa harapan. Ito ang tulong na dumating mula kay Ate Yueyu. Mukhang hindi naman ganoon kahanga-hanga. Tama nga. Batay sa alon ng kanyang kapangyarihan, mukhang nabuksan lang ang kanang kamay na pintuan. Hindi siya karapat-dapat na maging tulong ng puko. Mamatay ka na. Buksan ang isipan. Itong si Imo. Sobrang labas na sa katotohanan. Ngayon, maaari mo na akong sabihin. Nasaan si Xiao Feng? Nasa Wujie si Ginoong Xiao Feng. Sasama ako sa iyo roon. Ginoo, talagang matalas ang iyong paningin. Katatapos ko lang maghinala na siya mo, ay isang mapagsugal na nakapanalo kay Mo Feng. Mukhang hindi pala ganoon. Siya ay anak ni Eking. Maaaring siya ay isang walang kwentang tao. Ano? Siya ay anak ni Eking. Ginoong Xiao Feng. Tungkol sa mga kasanayan sa martial arts, naabot ko na ang antas ng pagbabago ng anyo. Ang pagturo ng pagwasak ng langit ay maaari pang maging enerhiya ng espada. Ang taong ito ay talagang isang halimaw. Napakaganda. Ngayon, halos na master ko na ang pagturo ng pagwasak ng langit. Ngunit 1 oras pa lamang ang nakalipas. Sige, sabihin mong nakuha mo na ang kasanayan sa armas. Yimo, ipakita mo sa akin. Gaano ka na ba kalakas? Basta't abangan mo. Ang Ye family ay gumagamit ng matalino at malakas na spirit snake hand. Maganda. Mukhang malakas ang iyong kakayahan sa pag-unawa. Ngunit hindi makasabay ang bilis. Hintayin mong maabot ko ang threshold ng aking mga binti. Baka hindi mo na masabi ang ganitong mga salita. Oh, nais ko lang ipaalala sa'yo. May 2 pang dayuhang tulong ang pamilya Xiao. Oh. Aha, anak ng pamilya mo pala. Masakit pa ba ang iyong kaliwang kamay? Ikaw na walang silbi na hindi makalusot sa pintuan sa loob ng 5 taon. Noong nakaraan, nagkamali ako. Sa'yo, wala ka pang karapatang makipagkumpara sa akin. Yimi. Paano ka nakakapag-dinner kasama ang ganitong mababang uri ng tao? Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit hindi ka sumama sa akin sa silid? Mo Feng, pakiusap, umalis ka na agad. Huwag mong guluhin ang pagkain namin ni Yemo. Kung may isip si Yemo, dapat siyang umalis agad. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo ang sakit. Mukhang masyado akong mahinahon noong nakaraan. Hindi ka natututo ng leksyon. Yemo, mukhang hinahanap mo ang iyong kamatayan. Sabay-sabay tayo. Pinasok mo siya. Tara na. Sandali. Yemo, bakit mo sinaktan ang batang Ginoo ng pamilya mo nang walang dahilan? Bigla na lang umalis ng ganito. Hindi ba't gusto mong ilagay ako sa alanganin sa pamilya niya? Bumaba ka agad.
Humingi ka ng paumanhin sa batang si Xiaonang mo. Ginoo Ye, ikaw ay isang tunay na anak ng pamilya Ye. Palabas ang siko mo. Hindi ka ba isang alilanang mo? Walang galang. Nagsasangkot ka ng gulo sa labas. Na nakakasama sa pamilya Ye. Ngayon, lilinisin natin ang pangalan ng pamilya. Maliit na kasanayan. Paano mangyayari iyon? Nahuli niya ang artifact ng walang kamay. Talagang naghanap siya ng kamatayan. Ang artifact na ito ay isang kutsilyo. Yimo. Sana'y ako ang may kasalanan. Kung hindi kita inanyayahan. Hindi sana ito nangyari. Wala kang kinalaman dito. May alitan na kami. Nang mga yon. Kailangan ko pang magpahinga at mag-recharge ngayon. Umalis ka na muna. Subukan mo ang ibinigay ni Xiao Feng. Guyuandan. Haha. 400 ng Dragon Power. Tunay na magaling. Hindi lang mas malakas kaysa sa karaniwang Yuan Power. Kahit ang paggaling ng sugat ay. Sa aking pagkakaalam. Kung may 300 alkimiko na lumabas. Nais kumuha ng isang mataas na kalidad na kasangkapan sa mahika. Hindi ito problema. Yimo. Maghanda ng mga gamot. Maghanda ng mga gamot. Ngayon ay maglilihi tayo ng mas maraming solidong elixir. Elder Yin. Nakapaghanda na ako ng mga gamot ng maaga. Maganda. Kapag natapos na ang paglikha, bibigyan kita ng ilang solidong yuandan. Danwen. Hindi ako makapaniwala na nakalikha ako ng gamot na may Danwen. Tiyak na dahil ito sa kapangyarihan ng dragon. Dahil mayroon ang Mu family na si Elder Hu, na isang third rank na alchemist na nakaupo. Kaya't palaging nakahigpit ang Mu family sa Ye family. Yimo, kahit si Elder Yin ay hindi makagawa ng solid yuandan na may mga pattern ng pill. Ikaw, isang maliit na alchemist, ay may lakas ng loob na magsalita ng ganito. Ang guru mo ay nakagawa na ng pill na may pattern sa isang batch lang sa alchemy room. Nabigo ako ngayong araw sa guild. Pero kulang lang ako ng isang alagad na tulad ko na nakakaintindi sa tamang timing niya. Ang mga pill na may pattern ay hindi basta-basta. Ngayon, tanging ang presidente lang ang nakakagawa ng pattern sa pill. Hindi kaya. Mas magaling pa si Elder Yin kaysa sa presidente. Huwag kang magbulaan, umalis na tayo. Huwag kang magbulaan, umalis na tayo. Kung ayaw ng guro na makialam, mas mabuting subukan ng disipulo. Yemo, hindi kita tinuruan ng alchemy. Paano ka makakagawa ng elixir? Napaka-ambisyoso mong bata. Kahit ang disipulo kong si Mo Feng ay hindi magtatangkang gumawa ng solidong elixir. Ikaw naman ay nagsasabing kaya mong gumawa ng elixir na may pattern. Mukhang kayong mag-ama ay pareho ng ugali. Itong alagad mo, sa paglikha ng gamot, o sa sining ng pakikipaglaban, hindi ko kailanman pinansin. Anong sinabi mo? Kung ayaw mo, makipaglaban tayo ulit. Disciple, magpahinga ka muna. Huwag na makipagtalo sa ganitong tao. Ah, natakot ka na pala. Kaya mo bang makagawa ng pill pattern? Subukan mo para malaman. Matapang ka bang tingnan? Sige, punta ka. Ako pa ba ang matatakot sa'yo? Talagang bihira ang ganitong klase ng pill of stability. Gamitin mo ang aking pugon ng mga pill para magluto pa ulit. Masasaksihan ko rin kung paano mo ginagawa. Gusto kong makita kung paano ka mapapahiya. Mystery, ako na ang magdadala ng gamot. Sindi na. Ito. Ano ba talaga ang paraan nito?
Tapos na ang pag-ukit. Tingnan ko kung may mga pulang marka. Huwag na, hindi na kailangang tingnan. Tunay ngang pinino ni Elder Yin ang isang key stabilizing pill gamit ang mga pattern ng pill. Bibo at matalino ang batang ito. Ngayon, tatanggapin ko na ang pagkatalo. Dahil nagawa na ni Elder Yin na pinuhin ang pill pattern solidifying essence pill. Simula ngayong araw, ipinagkakaloob sa iyo ang posisyon ng ikatlong antas na alchemist. Ano ba ang nangyayari kay mo? Elder Yin, hindi kita itinatago. Tungkol sa nangyari ngayon, talagang ako ang may gawa. Tungkol sa dahilan, hindi ko maipahayag. Tungkol sa paglikha ng gamot na yon. Basta't susundin mo ang aking mga salita. Maaari mong mapanatili ang iyong katayuan bilang isang antas tatlong alchemist. Ang isang antas tatlong alchemist ay may mataas na katayuan sa lungsod ng Xian. Mas alam mo ito kaysa sa akin. Huwag mag-alala, Yexiaoj. Kung may kailangan ka sa hinaharap, basta't kaya ko, gagawin ko. Hinding-hindi tatanggihan. Binabati si Elder Yin sa kanyang promosyon. Isang bagong master ang nadagdag sa lungsod ng Xian. Hahaha. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayon. Si Elder Yin ay umakyat sa ikatlong antas ng alchemist. Kami ng mga pamilya, kailangan pang umasa sa pamilya Ye sa hinaharap. Tara na. Hahaha, Elder Yin, bakit hindi ka magbigay ng ilang salita? Hayaan mong lumapit si Yemo. Siya yung sinasabing walang silbi. Hindi akalain na anak ng henyo ng Yiklan na si Ye King ay bumagsak na sa pagiging dantong. Hindi ba't ang walang silbi na ito ay nagalit kay Elder Yin? Dinala ni Yexiao si Yemo. Hindi pa rin lumuhod si Yemo. Bakit ako luluhod? Walang galang. Sa harap ni Elder Yin, nangangahas kang maging bastos. Bilang alagad ni Elder Yin, dapat ay may kamalayan ka sa iyong tungkulin bilang alagad. Huwag magalit, may-ari ng bahay. Huwag mong sisihin siya. Ako ang magpapakumbaba para kay Young Master Yemo. Maliit na damo, talagang walang hiya si Yemo. Nasa sayo na ang bahala. Ginoo tatay, yung mga taong katulad ni Yemo na walang pakundangan sa mga alituntunin, hindi karapat-dapat na maging alagad ni Elder Yin. Naabot na ni Yiming ang unang antas ng key refinement. May kaalaman din sa paglikha ng elixir. Inirekomenda ko siya bilang alagad ni Elder Yin. Tama ang sinabi ni Changsheng. Kung gayon, papalitan si Yemo. Ha? Pinalitan ako. Kaya, depende na kung tatanggapin ni Elder Yun o hindi. Ang sobrang yabang nitong si Yemo. Nakapagpanday na si Elder Yun ng pill na yun niyan, kahit wala siya ngayon. Kaya pa rin niyang gumawa. Yung pagiging yabang ni Yemo ay medyo kamukha niya ang kanyang ama. Yemo, sobra kang yabang. Hindi mo man lang ako pinapansin bilang pinuno ng pamilya. Ngayon, sa pangalan ng pinuno ng pamilya, itinataboy kita mula sa pamilyang Ye. Huwag mong sisihin ako sa kakulangan ng awa. Pinuno ng pamilya. Kung pipilitin mong itaboy si Yemo mula sa pamilyang Ye, sama-sama na rin akong itaboy. Talagang pinahahalagahan ni Elder Yin si Yemo. Mukhang may talento talaga si Yemo sa paglikha ng elixir. Ay! Elder Yin, anong meron ka? Bakit ka nagmamadali at pumunta sa akin? Dahil ito ay tungkol sa auction bukas. Gusto mo bang bilhin ang mataas na kalidad na artifact? Kung makuha natin ito, sa laban para sa Xian ranking, posible na sabay tayong makapasok sa top 5. Hindi ito impossible. Sobrang bata mo. Sa kayamanan ng Xiao family. Hindi talaga nila kayang makipagkumpetensya sa tatlong pinakamalalaking pamilya. Alam ko ito ng natural. Pero paano kung ako ay isang albularyo ng pilosopo? Yemo, itong pill. Ay ikaw ang gumawa. Siyempre, ako ang nagluto nito. Kung hindi, akala mo ba kay Elder Yin ito? Paano siya naging isang third-tier alchemist? Sa auction house, magpapanggap akong isang mataas na antas na alchemist. Basta't may pag-aalinlangan ang tatlong pangunahing pamilya. Hindi sila tiyak na makikipagsapalaran sa akin. Kailangan ng dalawa sa inyo ng isang o dalawang purple gold na halaga. Ano ang relasyon mo sa anak ng barbaro? Nakipagkasundo ako kay Mantay. Ngunit ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay. Sa ranggo ng Xian. Kailangan kong makapasok sa top 5. Tanging sa ganitong paraan ko maaalis ang kasunduan. Huwag kang mag-alala.
Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Opisyal nang magsisimula ang auction. Siya yon. Ayon sa aking kaalaman. Kung mayroong isang third tier na alchemist na gustong makuha ang isang dekalidad na artifact, hindi ito magiging problema. Hindi nakapagtataka na alam niya. Sa auction na ito ay magkakaroon ng mga dekalidad na kagamitan. Ngayong araw ay magkakaroon ng dalawang kayamanan na ibebenta. Ang unang dekalidad na kagamitan. Pakitignan po. Sable ng liwanag. Dekalidad na kagamitan. Ang hawakan ng espada ay kalahating talampakan ang haba. Pinapasok ang orihinal na lakas. Sa ibaba ng antas. Ganap na nilalampasan ang iba pang mga kasangkapang panghukbo. Kapatid na Mungtay. Di ka ba interesado sa armas na ito? Yine, ang mga barbaro namin ay hindi kailanman gumagamit ng espada. Pero basta mapatumba mo si Xiao Yu sa Stone Rock List, itong armas na ito, babawiin namin ang kalahati ng presyo nito para sa'yo. Paano posible na may ganitong master ng paglikha ng gamot sa Xian City? Hayaan mong alamin ko kung sino ang matandang iyon. Sinasadya kong pinatay siya. Masama sila yon. Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Ngunit tinanggap na niya si Xiao Yu bilang disipulo. Dapat ay isang napakahusay na alchemist siya. Kahit na isang mahusay na alchemist. Ako pa rin ang magpapalaya sa kanya, na makapaglabas ng dinyuandan na may pattern at amoy ng pil. Sa tingin ko, naglalaro lang siya ng hiwaga. 200 dinyuandan. Higit na sa 2,000 purple gold ang halaga. May nag-aalok pa ba ng mas mataas? Anong ibig sabihin ng babae na ito? Siya ay laban sa akin. Mangtatawid, kapatid. Sa galing ng matandang iyon sa paglikha ng elixir. Wala tayong dahilan para labanan siya ngayon. Hintayin kong malaman ang pagkatao ng taong iyon. Maaari tayong kumilos pagkatapos. CJ. Hayaan natin siyang hindi makalabas ng lungsod ng bato. Mag-ingat kayong lahat. Huwag hayaang kumalat ang masamang enerhiya. Lenwe. Maliit na masamang enerhiya. Hindi mo ako mapapahintulutang maghasik ng gulo sa aking dantsayan. Tumahimik ka. Nagising na ako sa 600 dragon na kapangyarihan. Ano ang magagawa ng isang simpleng dulo ng baril sa akin? Ang dulo ng baril na ito ay napasunod ko. Ang matanda ay mag-aalok upang kunin ito. Yu! Ang matandang Ginoo ay talagang makakapigil sa masamang enerhiya. Ang mahabang baras na ito ay gawa sa itim na bato. Timbang nito ay 1,500 kilo. Isang pangkaraniwang kagamitan sa mahika. Napakatibay nito. Kakaibang kakayahan. Tama lang para sa baril na nakuha mo sa auction ngayon. Sabihin mo, anong mga kondisyon ang gusto mo? Gusto ko lang makipagtransaksyon sa mga batang matatalino. Ganito ang mga tao na gusto kong makatransaksyon. Ang baril na ito ay nakuha ko sa Yuming Valley. Doon, mas malakas ang puwersa ng masamang espiritu kaysa dito. Ang dulo ng baril ay kailangang maging daan-daang beses na mas mabigat. Mas mabuti pang sabay tayong pumunta sa Yuming Senye. Ikaw ang bahala sa pagharap sa masamang enerhiya. Ang mga kayamanan sa loob ay hatiin natin. Sang-ayon. Anong pangalan ng baril na ito? Baril ng pagsira ng pader. Kapag hawak mo na ang baril na ito, kahit na makasalubong pa ang matinding kalaban, hindi ako natatakot. Kapag lumipas pa ang ilang panahon, iiwan namin ni Xiao Cao at si Uncle Fu ang Ye family. Wala nang makakapanakit sa amin. Talagang may pakialam itong walang silbi. Uncle Fu. Nagpursige ka para sa Ye family buong buhay mo. Sa huli, natutulog sa ganitong kalagayan. Ang buhay ni Yihao at Yiming. Ako na ang bahala sa'yo. Siya mo ang binata sa lungsod. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ka nila matatalo. Hindi patas ang mundo. Maghahanap ako ng katarungan. Ngayon, tiyak na makikipaglaban ako sa kanila hanggang sa huli. Maliit na damo, pumunta ka sa Baibaw Pavilion at hanapin si Miss King. Sabihin mo lang. May problema ako sa Yemanor.
Yemo, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka pwedeng makapasok sa Wulian Tower kung ganito kang walang silbi. Ay! Yemo, ikaw ay personal na umatake sa mga disipulo. Ayon sa regulasyon ng angkan, dapat kang parusahan ng palo. Palo! Sobrang yabang ni Yemo. Sama-sama nating palibutan siya. Huwag bigyan siya ng espasyo para kumilos. Yemo, anong ginagawa mo? Ilagay mo ang sandata. Maaari pa akong humingi ng tawad para sa'yo kay Etio. Patawarin ang iyong buhay. Ilagay mo ang sandata. Nakadepende sa iyo kung may kakayahan ka. Yemo, ngayon ikaw ang nananakit. Kahit napatayin kita, hindi ako pagbabayari ng itaas. Iyan ay mababang uri ng armas, ang apoy na espada. Si Ginoong Yedi ay talagang ibinigay ang apoy na espada kay Yehaw. Ngayon, tiyak na mamamatay si Yemo. Sino sa inyo ang unang umatake kay Fubo? Sino sa inyo ang unang umatake kay Fubo? Isa lamang akong isang mapagsamantalang alipin. Ano magagawa ko? Ay, patayin mo na siya. Lakas ng higanteng dragon. Hindi ninyo kayang talunin. Mga kapatid, sabay-sabay nating patayin siya. Sino ang nakapatay sa kanya? Ibinibigay ko ang 100,000. Ibinibigay ko ang 100,000. Kung gusto mong patayin ako, uunahan kita. Yemo, kung papatayin mo ako, hindi ka makakalabas sa Ye family. Mayabang na anak ng iba, walang galang sa matatanda. Pagpatay sa sariling lahi. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya Ye, dapat akong hatulan ng 5 kabayo. Bilang pinuno ng hukuman, hindi mo man lang tinanong ang dahilan at agad akong hinatulan ng 5 kabayo. Hindi ba't masyadong padalos-dalos? 5 kabayo. Sobrang mura para sa kanya. Patayin ko na siya ngayon. Babayaran ko ang aking 2 anak. Yi Zanshan, anong ibig mong sabihin? Sino? Huwag mo akong tanungin kung sino ako. May problema si Yemo sa Ye Mansion. Kung nais ng pamilya Xiao na umunlad, gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Matapang na sumugod laban sa anyo ng pagbabago. Ikaw pa ang kauna-unahang. Ubo, tumigil ka. Sino ang magtatangkang gumalaw kay Yemo? Elder Yin. Pinatay niya ang anak ko. Kailangan kong patayin siya. Puno ng pamilya. Nais ko bilang isang antas 3 alchemist. Nailigtas ang buhay ni Yemo. Paano? Ngunit, pinatay ni Yemo ang kapatid ni Yiming. Kahit na gusto kong iligtas siya. Sa angkan, hindi maiiwasan na may mga hindi sumasang-ayon. Kuya, wala ka bang isang espesyal na Xuan Yuan siling talisman? Gamitin mo ang talisman na ito para isara ang dantian Yemo. At alisin ang kanyang kakayahan. Maaari na rin itong ituring na mabigat na parusa sa kanya. Nakatutulong ito sa dignidad ni Elder Yin. At nagbibigay din ito ng paliwanag sa lahat. Ano ang inyong palagay? Kung ganoon, patawarin na si Yemo. Ngunit kailangan isara ang kanyang dantian. Yemo, ikaw ay isa ng walang silbi. Ang baril na ito ay kayang magpagana ng nakamamatay na dragon. Ang pananatili nito sa iyong kamay ay isang pag-aaksaya. Walang sinuman ang maaaring humawak ng aking baril. Lene, hindi ka makikialam.
Bitawan mo. Magandang baril. Tunay na may espiritu. Nakatago ang galit. Parang mabigat na tonelada. Haba ng buhay. Nandyan. Simula ngayon, iyon na ito. Hahaha. Ang mga basura, hindi pa kayang hawakan ang armas ko. Nangangahas pang tawaging henyo. Talagang may kakaibang bagay ang armas na ito. Pinipigilan ng Yuan power ni Changsheng. Hindi kailanman inasahan ng matandang si Ye Kuang. Ang selyo at simbolo na ito ay hindi lang tumutulong sa akin na magising ang ikawalo kong lakas ng dragon, kundi pati na rin ay nagbukas ng daan sa aking mga binti. Ang aking baril ay ipapadala ko muna sa iyo. Pagbabalik ko, babalik ako kasama ang tubo at tubo nitong utang. Xiao Yuanshan, pumunta ka sa bahay niya. At paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong tao. O kaya ay ang tulong mula sa iyong pamilyang Xiao. Walang ganitong tao sa Yefu namin. Tito Yi, ang hinahanap ko ay si Yemo. Ngayon ay isang panlabas na tulong siya na inarkila ng Xiao Fiu. Sana, Tito Ye, dahil sa pagkakaibigan ng dalawang pamilihan. Mapagpatawad ka sana. Bigyan mo si Yemo ng isang pagkakataon. Ah, naghahanap pala siya kay Yemo. Sayang, dumating kayo ng huli. Ang kanyang dantian ay naipinid ko na gamit ang mga simbolo. At saka, pinalayas ko na siya mula sa pamilya ng Ye. Anong sinabi mo? Ang kanyang dantian ay naipinid ng mga simbolo. Yung masamang anak na yon ay pumatay sa aking pamangkin. Yemo, ayos ka lang ba? Yuyu, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, dahil ang iyong dantian ay nakaselyo ng mga simbolo. Tiyak na hahanapan ko ng paraan para maalis ang selyo. Huwag kalimutan, ako ay isang tagapagselyo. Xiaoyu, hindi mo na kailangang ilaan ang lakas mo sa batang ito. Tanda ng pagsasara ng simbolo. Ito ang pinakakomplikadong simbolo. Para mabuksan ang ganitong simbolo, kailangan mong magkaroon ng kakayahan bilang isang ikatlong antas na mago. Ngayon ay malapit na ang paligsahan sa ranggo sa Xianbang. Hindi ka lang nag-aalala para sa Xiao pamilya. Kailangan mo ring mag-alala para sa sarili mo. Banda ng bato. Sa taong ito, tiyak na makukuha ko ang unang pwesto sa banda ng bato. Yemo, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba nasil ang iyong dantian? Paano ka pa rin makakapagpagana ng espiritu? Yung simpleng seal lang. Gusto pa rin itong seal ako. Ang selyo na yon ay hindi lang hindi nakapigil sa aking dantian, kundi nagdala pa sa akin ng magandang kapalaran. Nagamit ko ang pagkakataon para buksan ang mga daluyan ng aking mga binti. Hahaha, ayos lang. Nandyan lang ang kwarto ni Changsheng. Bago pumasok sa Yuming Valley, kailangan kong kunin ang Broken Aragon sa pinakamabilis na paraan. Thunder Rune. Paghihiwalay na baril. Kuya Ye. Ako ito. Yimi. Maliit na kapatid na Yimi. Ang late na. Anong kailangan? Pumasok ka na. Si Xiao Mei ay nakarinig na si Yemo ay pumasok sa Wuji ngayon. At pinatay si Yiming. At nasugatan pa ang aming 12 anak ng Yiklan. Si Yemo ay isang masamang anak. Ngayon ay nasil na ng aking ama ang kanyang dantian. Kaya't isa na siyang walang silbi. Kapatid na Ye, nasaan na si Yemo ngayon? Bakit mo siya tinatanong? May nagawa ba siyang masama sa'yo? Kung ganun nga, pwede kong ipapatay siya. Ah, huwag. Isa lang siyang walang silbi. Sino ka? Ang laki ng loob mo. Talagang naglakas loob kang pumasok sa bahay ni Ye sa gabi. Dadalhin ko ang sirang spear na ito. Kasabay nito, kukunin ko ang buhay mo. Hindi pa nga nakakamit ang estado ng paglikha ng gas. At pinapangarap mong patayin ako. Nakakatawa. Huminto ka, huwag kang tatakas. Ikaw si Yemo. Yi Chengsheng. Kung kumalat ang balita tungkol sa pamimilit sa mga tao na mag-double cultivation, mapapanatili mo pa ba ang pangalan mong henyo? Akala mo ba kaya mong mabuhay at makaalis? Gusto mo akong patayin? Baka wala kang kakayahan para dito.
6 na kanyon na espada. Mag-ingat ka, Kuya Yemo. Nalaman ko na. Ang matandang nakasuot ng itim sa auction ay si Yemo na nagkukunwari. Ang walang kwentang ito ay naglakas loob na sirain ang ating mga plano ng paulit-ulit. Sa pagkakataong ito, tiyak na. Sila ay hindi makakalabas sa Yuming Valley. Huwag kang mag-alala, nandito si Uncle Manquan. Kahit na si Kiying ay nasa ikapitong antas ng anyong anyo. Hindi siya makakalayo sa Yuming Valley na ito. Kaya't pasensya na, Tio Manquan. Yemo, ang batang iyon ay nakagalit sa akin. Sa oras na yon, hayaan mong ako ang humawak sa kanya. Sa loob ng lambak, ang usok ng lason ay kumakalat. Bagaman walang lasa. Ngunit ito ay lubos na nakalalason. Siguradong kulang sila sa karanasan. Namatay sila sa usok ng lason. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Pumasok na tayo. May isang halimaw sa harap. Ito ay isang ulo na oso. Sa ikatlong antas ng paglikha ng hangin. Mukhang kailangan nating maghintay hanggang makakain siya ng tapos bago tayo makalapit. Itong mga halimaw. Hintayin mong lumabas ang mga hangin na lobo, tiyak na magkakasama silang darating. Delikado dito. Bagamat ang lakas ng hangin na lobo ay nasa ikalawang antas ng pagbuo ng enerhiya. Ngunit ang lakas ng kawan ng mga lobo ay katumbas ng antas ng pagbabago ng anyo. Kung magmadali kang lumabas, maging laman na lamang ito. Yemo, manatili ka dito at huwag kang gagalaw. Pupunta muna ako para tingnan. Tumakbo ng ganito kabilis. Tumakbo ng sobrang bilis. Sa halip na maghintay dito, mas mabuti pang sumunod na lang. Napakahirap talagang maabot ang huling hadlang na ito. Ay! Hindi lang ito nalampasan. At ang aking lakas ng dragon ay umabot sa 26 na piraso. Tumakbo ka. Huwag hayaan na maabutan tayo ng sinumpang ahas na yon. Ginoong Ye, may tao sa harap na nag-isip at nag-ensayo. Ano itong mahabang sibat na ito? Kaya nitong protektahan ang may-ari. Ito ba ay isang espiritual na kagamitan? Hindi pa nagyayari sa Stone Rock City. Ganito. Patayin mo si Yemo. Kunin ang armas. Haha. Ano ang nangyayari kay Yemo? Pakiramdam ko ay parang may takot sa puso ko. Mga anak ng Ye pamilya, gusto mo na namang lokohin ako. So, nakapasok ka na sa susunod na antas. Anong masama sa pang-aapi sa'yo? Isa ka namang basura na bagong nakalampas sa unang antas. Sugod. Ngayon, nagising na ako sa 26 na puwersa ng dragon. Wala itong pinagkaiba sa ikalimang antas ng pagbuo ng enerhiya. Kung gusto mo akong patayin, simulan mo sa sarili mo. Lene, laban ng dragon sa dagat. Ay! Sayang, kailangan munang ipatupad ang espada para maging makapangyarihan. Ibigay mo sa akin. Mamatay ka. Yemo, pinatay mo ang mga tao ng aking angkan. Ngayon, ipapabagsak kita sa ilalim ng 6 Harmony Sword Formation. Tignan mo kung paano ko ito babasagin ngayon. Labanan ng dragon sa parang. Hindi na kayang tiisin ni Yemo. Pagsamasamahin ang lahat ng kapangyarihan. Babasagin ang kanyang depensa.
Ang tatlong tao ay nagpakitang gilas ng Six Harmony Sword Formation. Kahit ang mga mandirigma sa ikapitong antas ng Key Gathering ay hindi makakapanlaban. Lalo na ikaw, walang silbi, mamatay ka na. Kahit na ako'y nasugatan. Ngunit ang lakas niyo tatlo ay nauubos na. Nais kong patayin kayo. Itong Yemo ay walang higit kundi isang antas ng pagkagalit, na kayang harapin ang inyong tatlong Six Harmony Sword Array. Kung siya'y palalakasin, tiyak na magiging banta sa batang Panginoon. Una akong susunod kay Yemo. Hindi siya dapat makalabas ng buhay. Lanan. Mabilis na mahahabol ako ng Yetian Kiao. Kailangan kong makahanap ng lugar para magtago. Hindi pa matagal ang armas na ito sa akin. Tiyak na nararamdaman nito ang presensya ng dating may-ari. Ang matinding put. Tiyak na nandoon ang Valley of Evil. Baliw na ba itong siya mo? Ang tindi ng masamang aura. Bakit siya naglakas loob na pumasok? Tay, pumasok ba tayo? Tingnan mo siya mo. Parang ang masamang aura dito. Si Izanshan, ang leader ng Martial Hall. Personal na dumating ang Ginoo. Walang may gustong pumasok. Gusto mo pang tumakbo papasok. Nabubuhay ka na sa panganib. Ang lambak na ito ay pinagmumulan ng masamang espiritu. Baka kahit ang mga malalakas na tao ay hindi na makabalik. Magpapaurong tayo sa labas ng lambak at magbabantay ng isang araw. Kung hindi pa lumabas si Yemo sa oras na yon, tiyak na siya ay mamamatay. Ang galit na ito ay kayang pumatay kahit sa mga malalakas na nasa tunay na antas. Sige na. Ito ay may kasamang espasyo ng Sumeru na nagdadala ng mga bagay. Ang mga bagay mula sa tunay na antas. Tiyak na maraming kayamanan sa loob. Pasensya na. Maaari bang maipaliwanag ang aking kapangyarihan? Bliko. Maliit na tao na may talong. Bakit natatakot ang batang ito sa bagay na ito? Gusto kong makita kung ano ang kayamanan nito. Lahat ng masamang enerhiya sa lambak na ito ay nandito. Kung maaasim ko ang lahat ng ito, tiyak na lalaki ang aking kakayahan. Iyan napakabuti. Lihim. Sige, hindi kita papatayin muna. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Sa totoo lang, ako ay isang kalahating Diyos na sigil. Noong araw, ako ay nilikha ng isang guro ng Diyos. Inutusan niya akong pumatay sa babaeng dugo ng langit. Babaeng dugo ng langit. Siya ay isang makapangyarihang nilalang mula sa sinaunang panahon. Pumatay siya ng napakaraming tao. Ang mga perlas ng dugo mula sa kanyang katawan ay kayang sumipsip ng masamang enerhiya mula sa pagpatay. Mas marami ang pinatay. Mas malakas ang masamang enerhiya. Ganun pala. May iwan ko ang iyong buhay. Pero kung magagamit nila ako, sa susunod na gagawa ako ng mga simbolo. Haha. Tumakas. Ngayon, kayo na ang mag-isip kung paano kayo mabubuhay. Huwag niyo akalain na dahil nakakuha kayo ng mga yaman sa gulod ng masasamang enerhiya, ay pwedeng magmalaki. Kahit anong yaman ang makuha nyo, tingnan nyo kung may buhay pa kayo para magamit ito. Walang paligoy-ligoy, dobleng dragon na naglalaro sa perlas. Ay! Mukhang may kakaibang karanasan ka sa lambak na ito. Ngunit sa ganitong lakas, hindi pa sapat. Sa ganitong sirang pamaypay, akala mo makakapatay ka sa akin. Sama-sama kayong mawawasak ng lambak na ito. Sumabog na malakas na hangin. Labanan ang dragon sa bukirin. Siguro hindi na makikita ng dahon ang mga pira-piraso. Nandito lang ang Chanluo Blood Evil Pearl. Kailangan nating makuha ang perlas at ayalay ito sa ating leader.
Maaari na tayong maging mga disipulo ng loob ng alyansa. Pero paano ang masamang enerhiya? Ang lambak ay napakaluwang. Ano yon? Dumating na ang mga tao ng Kinyon Alliance. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Kung nandito na, dapat ay kalmado. Habang may natitirang lakas dito, kailangan kong mabilis na kunin ang lakas ng higanteng dragon. Nakakuha ako ng 35 piraso ng lakas ng dragon. Sa malaking gubat, iba't ibang ibon ang naroon. Isang simpleng antas ng pagbuo ng enerhiya. Bingi ba kayo lahat? Sabi kong umalis. Ang lakas ng loob mo. Nangahas ka pang humawak sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Ang kapalaran ng mga nang-aaway sa Kinyon Alliance. Ang Golden Snake Sword Technique ay ang pinakamataas na kasanayan ng pamilya Chu. Ikaw, isang mandirigma sa antas ng Ki, ay may lakas ng loob na makipagsabayan sa amin. Talagang naghahanap ka ng kapahamakan. Isang simpleng ginto ahas na espada. Ano ang magagawa nito sa akin? Sukdulang daliri. Mamatay ka na. Hindi ka talaga isang mandirigma sa antas ng Ki. Paano mangyayari iyon? Kahit ang pulang sibat ay nabasag. Hindi ba siya isang makapangyarihang tao sa antas ng pagbabago? Mas bata pa siya sa atin. Walang sinuman sa atin ang nakarinig tungkol sa ganitong henyo. Nasa inyo na ang pagkakataon. Palayain niyo kami. Ayaw na namin ng iyong nadjairing. Ay. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng Kinyon Alliance. Wala akong pakialam sa iyong walang kabuluhang banta. Kahit napatayin ko kayong 5, walang sinuman ang magtuturo sa akin. Huwag mo akong patayin. Ako ay tao ng pamilya yan sa Yanlong City. Ano man ang gusto mo, may bibigay ko sa'yo. Kahit ang aking katawan. Wala akong interes sa iyong katawan. Ngunit maaari kitang iligtas. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Gusto kong maging iyong katulong. Sa laban para sa Cheyenne Bang. Siguradong makakakuha ako ng unang pwesto para makapasok sa Kinyon Alliance. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa Kinyon Alliance. Sige, basta't pakawalan mo ako. Tutulungan kitang mangalap ng impormasyon. Alam kong may plano ka sa isip mo. Pagbalik mo, tatawag ka ng mga malalakas na tao para patayin ako. Kaying. Hindi ko akalain na napatay mo ang 2 Wind Wolf King. Bakit may lakas ka pang labanan si Uncle Mankuan? Sayang, talagang malubha ang iyong mga sugat. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang huwag ka nang lumaban. Mga tao ng tribo, wala akong galit sa inyo. Bakit niyo ako inaatake? Sa auction. Ikaw, babae, hayagang sumasalungat sa akin. Tulungan mo ang batang iyon na kunin ang Kingguang Sword. Sinasabi pa niyang walang galit at walang sama. Mo Feng, kailangan mo ring labanan ang aking pamilya. Ako at ang mga barbaro ay magkaalyado. At ikaw ay isa lamang tagapangasiwa ng Ki pamilya. Kahit mamatay ako dito. Hindi magagawa ng Ki pamilya ang kahit ano sa aking pamilya, ang Mo pamilya. Ikaw. Ikaw ang namamahala sa Ki family. At nag-aasikaso ng auction. Siguradong marami kang kayamanan. Basta't ilabas mo ang kayamanan mo ngayon. Maaari naming tapusin ito ng mabilis. Ano sa tingin mo? Gusto mo ng kayamanan? Nasa iyo na kung kaya mong kunin ito. Hahaha. Putang ina, ngayon ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang magiging epekto ng paggalit sa mga barbaro. Ito ang sikat na inuming xiaoyaw ng inyong bansa, Tianwu. Alam mo na siguro ang epekto nito. Ngayon, gusto kong pasayahin ka hanggang sa makalimutan mo ang lahat. Kahit na magdulot pa ito ng malaking kapahamakan. Alam ko lang na malapit ka nang magkaroon ng malaking kapahamakan. Hindi ba't hindi ko na kayang iligtas ang sarili kong buhay? Kung mamatay ako, alam nyo rin balang araw. Ang kapalaran ng mga nagalit sa akin. Sino ang may lakas na humawak sa kanya?
Papatayin ko siya ng walang libingan. Kaya pala gusto mong maging bayani at iligtas ang prinsesa. Ngayon, ako mismo ang huli sa'yo. Mamaya, ipapakita ko sa'yo kung paano ko pinabagsak si King sa kalasingan. Mantay, sinasaktan mo ang kaibigan ko. Pinipilit mong pakasalan si Yuyu. Ngayon, hindi kita patatawarin. Haha, bata. Si Xiao Yue, balang araw, magiging akin din siya. Masyado ka pang bata para patayin ako. Taoist seal ng Taishan. Sinasabing ang sinumang makakuha ng Biyernes ng gamot ay magiging isang 5 antas na alchemist. Napakahalagang aklat na ito ay nasa iyo. Tama, basta't pakawalan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang Biyernes ng gamot. Ilagay mo muna. Kung mangahas kang lokohin ako, gagawin kong mas masakit pa sa kamatayan ang buhay mo. Hindi sa akin. Nasa bodega ng pabrika ng mo ang aklat ng hari ng gamot. Maaari kitang tulungan na nakawin ito. Tulungan mo akong nakawin ito. Kung palalayain kita, ano ang gagawin ko kung saktan mo ako? Mamatay ka na. Yimo, ngayon, si King ay nahulog sa laso ng Xiaoyao. Kung hindi mo siya malalapatan ng lunas agad siyang mamamatay. Kailangan nating maghanap ng paraan para maalis ang lason kay King. Yemo, maghintay ka sa akin. Ang kahihiyan ngayon, ibabalik ko sa iyo ng 100 beses. Tulong. Tulungan mo ako. Ling-er, ano ba talaga ang Xianyao Jiu? Paano ko siya matutulungan? Bobo. Hahahaha. Buwisitang babae, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag nagalit ka sa mga barbaro. Ito ang sikat na Xianyao Jiu ng iyong bansa. Dapat alam mo ang mga epekto nito. Ngayon, ipapadama ko sa iyo ang labis na kalasingan. Tungkol sa kapahamakan, alam ko lang na malapit ka nang makaranas ng kapahamakan. Tulungan mo ako. Nahawaan ako ng lason. Hindi lang siya nagtamasa sa aking kahinaan, kundi sinipsip pa ang lason sa aking katawan. Ang hirap, ang hirap. Ang hirap. Ate King, patayin mo ako. Bilisan mo, patayin mo ako. Hindi ko na kaya. Patayin kita. Parang tadhana na naglalaro. Yemo, hindi ka kailanman umalis sa Shen City. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang mundo sa labas. Ang mga bayani sa mundo ay parang mga tao sa ilog. At ikaw ay isa lamang sa mga hindi kapansin-pansin. Hindi mahalaga kung gaano karaming henyo sa labas. Magiging lamang itong hakbang ko pataas. Kailangan kitang gawing aking babae. Nadapa ang ama ko sa aking ina. Hindi kita pwedeng palampasin. Haha, maging babae ka sa akin. Nasusuklian ba ang pag-ari niyo sa mga lalaki? Ako ang emperatrice. Ako ang magiging reyna sa hinaharap ng dakilang imperyo ng Tianwu. Ang aking pamilya ay makakaranas ng labis na karangalan dahil sa aking katayuan, ikaw ba ay makakaranas din? Tatakbo ka ba sa asawa ng emperador? Emperatrice. Kaya ikaw pala ang emperatrice. Ano kung emperatrice? 3 taon mula ngayon. Sa kasal ng emperador, aagawin kita. Sa panahong iyon, lalaki na ako, na kahit ang dakila ay manginig. Kaya't sana'y umabot ka sa ganong kalagayan. Pero may paalala ako sa'yo. Kung gusto mong maging babae ko, dapat munang matutunan ang pagtitimpi. Kagagaling mo lang mula sa gulod ng anino. Mukhang hindi pa nila alam ang malaking pangyayari sa Cheyenne City. Kagabi, isang misteryosong malakas na tao ang pumasok sa Mu Mansion. Buong muklan ay winasak hanggang sa huli. Ayon sa aking nalaman. Isang malakas na tao sa tunay na enerhiya. Siya ba ay siya? Kawawa rin ang muklan. Nakaengkwentro siya ng ganitong antas ng tao. Ngunit hindi naroroon si Mu Feng sa Mu Mansion noon. Swerte siyang nakaligtas. Walang Mu Feng. Ano na ang kalagayan ng Mu Mansion ngayon? Isang walang laman na tahanan. Pamilya Ye, Pamilya Qin. At ako, Pamilya Xiao. Nagtatalo sila kung paano paghahatsian ang ari-arian ng mga Mu. Lalo na ang aklat ng hari ng mga gamot. Aklat ng hari ng mga gamot. Sinasamantala ng Pamilya Qin at Pamilya Ye ang kakulangan ng mga lalaki sa Pamilya Xiao. Nangangarap na sila'y mag-isa na makuha ang aklat ng hari ng mga gamot. Sa oras na ito, naroroon sila sa bahay ng Mo. Gusto kong makita kung paano nila ito paghahatsyan. Tio Xiao, mas mabuting samahan na lang kita. Sige na. Na ganito kalaki si Yekuang sayo. Gusto kong malaman. Kung malaman niya na nakarating ka na sa pangalawang antas ng paggawa ng hangin, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Sobrang saya.
Mukhang hindi magiging tahimik ang pag-aagaw ng yaman na ito. Taksil na miyembro ng Ye pamilya. Huwag mong isipin na dahil sa kaunting lakas na naibalik mo, makakaakyat ka na sa langit. Sa harap ni Changshen, hindi ka kahit kasing halaga ng isang langgam. Isang batang nasa ikalawang antas ng key refinement. Nangangahas pang makialam. Xiao Yuanshan, dahil si Ye mo ang pumalit sa iyo sa laban. Ano ang desisyon mo? Sang-ayon ka na lang. Akala ko ba ang pamilya ko, ang show, ay matatakot sa inyo? Sige na, hatiin natin ang mga yaman ng mo sa 10 bahagi. Ipapadala lahat sa labas ng lungsod, sa Lingtuku Cave. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng paligsahan sa pag-aagawan ng yaman. Kung ganito, magkita tayo pagkatapos ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, lahat ng yaman ng Puknang mo ay napapasa sa 2 pamilya ng Yekin. At ang pamilya ng Xiao ay tiyak na mawawasak sa kamay ng batang iyon. Bakit ka nandito? Nakakuha ako ng isang kayamanan sa iyong valley. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Ang depensa at antas ng pilak na baluti na ito. Ang pangalan niya ay Erinenji. Ito ay para sa laban para sa yaman ng Puknang mo. Inanyayahang bihasa. Bihasa. Mukhang hindi malinaw ang pinagmula ng taong ito. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Nandito ako sa laban. Hindi ko hahayaan na may sinuman na makialam sa iyo. Ginoong Xiao Yu. Ang batang ito ay nagdududa sa aking intensyon. Nagsasalita ng walang kapararakan. Hayaan kong ipakita sa kanya ang aking mga paraan. Mga simpleng kasanayan. Nandito kayo sa tahanan ng Xiao. Kung gusto niyong makipaglaban kayo. Kung hindi, huwag kayong magalit sa akin. Swerteng ka. Sabi ni Emo, ano ang layunin mo sa paglapit sa aking anak na babae? Kung hindi mo maipaliwanag ng mabuti, huwag mong asahang makakalabas ng bahay ni Xiao. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ng ginang? Ang baluti na ito, kahit ilagay sa Tianyong City, ay napakahalaga. Hindi mo maaasahang madaling ibigay ito sa aking anak na babae. Tiyak na may masamang balak ka para sa aking anak na babae. Kaya pala sa mata ng ginang, ang paglapit ko kay Yu ay may layunin lamang. Hindi ito dahil sa tunay na damdamin. Yemo. Sinasabi ko sa iyo, nakipag-ugnayan na ang pamilya Xiao sa mga barbaro. Pagkatapos ng laban sa Shenbang, si Xiao Yu ay ikakasal kay Mantay. Ito ang aking desisyon. Sinasabi ko sa iyo na itigil mo na ang balak na saktan si Xiao Yu. Ginoo, sa tingin ko hindi mo na kailangang isipin pa ito. At higit sa lahat, hindi ko hahayaan na mag-asawa si Yu sa mga barbaro. Sige, ipapaliwanag ko. Ang ari-arian ng mo ay hinati ko sa 10 bahagi. Nakatago ito sa likod ng mga gubat ng bawat isa sa inyo. Ang mga mandirigma na makakakuha ng pinakamaraming yaman. Makakakuha. Akda ng hari ng gamot. Dahil nandito na ang mga kalahok. Magsisimula na ang laban. Opisyal na nagsisimula. Parang may nakita na ako sa kanya dati. Ang bilis naman. Baka talagang hindi mabuti ang intensyon. Huwag nang mag-isip, sumunod na tayo. Ikaw ang panlabas na tulong na inanyayahan ng pamilya Xiao. Mukhang talagang nagkikita ang mga kaaway. 4 na kayo, napaka-relax. Baka ang mga yaman ng pamilya mo ay naubos na ng inyong ama. Ang pamilya Qin ang namumuno sa Shen City. Sino ang magtatangkang agawin ang yaman ng pamilya mo? Isang mababang antas lang ng key refinement, 2 antas. Huwag mong asahan. Nakuha ko na ang unang bahagi ng mga resources ng Mo family. Ang una ay akin. Yemo. Gagawin kitang hindi makalabas sa Long Cave. Nakita ng Young Master ang bakas ni Xiao Yu 5 kilometro ang layo. Kung hindi mahabol si Yemo,
Unahin natin ang pumatay kay Xiaoyu, yung makapal na babae na to. Tara. Hahaha, tingnan ang itsura ninyong tatlo. Wala na kayong lakas para labanan ako. Ang sinumang makakasakit kay Yuiyu ay papatayin ng walang awa. Labanan ng langit at lupa. Nakatagong dragon na umaangat sa langit. Ano itong sining ng pakikipaglaban? Kaya nitong sirain ang laban ng langit at lupa. Yimo, sa laban na ito, tiyak na matatalo ka. Ngunit maaari kitang bigyan ng pagkakataon na mabuhay. Basta't ibigay mo ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban. Papalagpasin kita. Hindi maganda, dumating na ang mga tao ng Ye. Yimo, hindi ko akalain na makikita pa kita dito. Yi Chengsheng, akala mo ba na sa pamamagitan ng pagsasanay sa dual cultivation ay makakabaligtad ka ng kapalaran? Sa ngayon, sa aking lakas, kayang-kaya na kitang patayin. Patayin mo ako, subukan mo. Ang espiritual na lakas mo ay ubos na. Mayroon pa akong isang mandirigma sa antas ng 8th stage ng Ki Refinement. Paano mo ako mapapatay? Madali lang ang pumatay. Ibigay mo lahat ng yaman ng Moke. Magkaisa. Tulungan mo ako. Moke Feng. Ikaw. Nahuli ka. Hahaha, sinipsip ang pinagmulan ng nakalalasong damo. Pagsasalin ng anyo. Hindi mo ako masaktan kahit kaunti. Lahat ay mamamatay. Hahaha. Mamatay. Hahaha. Hadlang. Tingnan natin kung ilang beses mo kayang hadlangan. Sama-sama tayo. Sama-sama. Maliit. Mabilis mag-ice kayo. Mabilis, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin, umalis ka na dito. Pasensya na. Yimo, ako ang dahilan kung bakit ka nahirapan. Hindi naman talaga ako nararapat mabuhay sa mundong ito. Kaya kahit ano paman. Gusto kong mabuhay ka. Hindi. Xiaoyu, tumigil ka. Ito ay isa sa 4 na malalakas na nakamamatay na sumpa noong sinaunang panahon, ang Tianfeng Poison Curse. Ang taong na-infect ay labis na magdurusa. Sa kasalukuyan, hindi niya kayang kontrolin ito. Ang sumpa ng lason ay sa pilitang aalisin. Ang lakas ay biglang tataas sa maikling panahon. Ngunit hindi magtatagal, siya ay babalik sa pagkamatay. Yemo, mahal kita.
Yu. Paano mangyayari yon? Ang tanga na ito ay mula sa angkan ng mga ancient dragon. Ngayon, hindi niya kayang kontrolin ang lahi na ito. Kung pilitin niyang gamitin ito, mababaliw siya. Napakalakas ng kanyang galaw ng espada. Kahit na nasaktan ako, saksi rin siyang nasugatan ng malubha. Ngayon, ipapadala ko kayong dalawa. Mamatay kayo. Ikaw ba ang makapangyarihan na dragon? O ako ang nakakalason na damo? Tanga. Kung magpapatuloy ka ganyan, talagang mamamatay na si Xiao Yu. Yu. May pag-asa pa. Si Xiao Yu ay tinamaan lang ng sumpa ng Qianfeng. Hindi naman siya namatay. Pero kung ipagpapatuloy mo ito, na hindi mo hinahanap ang paraan para kontrolin ang sumpa, malapit na siyang mamatay. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kaka-activate mo lang ng dugo ng sinaunang dragon. Naligaw ang iyong isipan. Ngayon, nakabawi ka na ng kamalayan. Maaari mong subukang pagsamahin ang nabuong dugo ng dragon at ang katawan para sa pagpapalakas. Susubukan ko. Kaya nitong magising ang halimaw. Yemo, ngayon ay lubos kitang papatayin. Gagamitin ko ang iyong ulo para sa paggawa ng lason, bilang ganti sa pagpatay sa aking pamilya. Masamang paghampas ng langit. Haha, Yemo. Akala mo kapag tumaas ang lakas mo, kaya mong patayin ako. Ninakaw mo ang pinagmumulan ng madilim na halamang lason. Muling tumaas ang aking depensa at lakas. Hindi mo ako mapapatay. Ano ang mangyayari kapag nakain mo na ang pinagmumulan ng madilim na halamang lason? Gusto kitang ipakita kung gaano kagaling ang tagagawa ng mga simbolo. Paano mangyayari iyon? Paano mo magagawa iyon? Gusto mo akong patayin? Impossible. Nagdusa ako ng labis sa buhay at kamatayan. Bago ko nakuha ang kapangyarihan ng masamang damo.